Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Diyos nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Sa lahat ng nilalang ng Diyos. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Ating pag-aralan ang tinatawag na lingkod. Lingkod ng tao. Dito natin makilala ang mga lingkod ng reliyon at lingkod ng bayan. At dito natin makikita ang lingkod ng Diyos at lingkod lamang ng reliyon. At dito natin makita ang lingkod ng Diyos at lingkod ni Satanas. Sa pamagitan ng kanilang mga gawa, makilala natin sila na sila'y lingkod ng Diyos o lingkod ni Satanas. Kahit ang mga mahina ay alam ito. Ang leksyon ay isang pamaraan ng pagpili ng mga nanungkulan sa atin at sa bansa at sa Diyos. Dapat malaman natin ang mga tunay na naglilingkod sa tao, naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa Diyos, o kaya naglilingkod lamang kay Satanas. Dahil ang sabi dito sa Episo chapter 6, verse 7, maglingkod kayo na may mabuting kalooban para sa Panginoon. Kayo maglingkod hindi sa mga tao lamang, sapagat alam ninyo ang gantiin ng Panginoon sa bawat mabubuting gawa. Sabi sa verse 9, mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyo kayo'y pari-parihong alipin ng isang Panginoon na sa langit at walang itatangi sa inyo. Tayo mga lingkod lamang para sa mga tao, para sa kabuti ng tao. Hindi tayo parang hari o parang Diyos. Dapat ang mga mananungkulan sa bansa ay may takot sa Diyos. Kaya sabi dito, ito ang tanong sa inyo, kayo ba mga lingkod ng Diyos na pinatayo ng Diyos, o kayo lingkod ng reliyon na ipinatayo ng reliyon lamang? Tayo ba lingkod ng bayan o pinatayo ng Diyos, o lingkod para sa ating sarili lamang na pakinabang? Dapat ang mga nanungkulan sa bansa ay may takot sa Diyos. Kaya ito ang dapat ang mga
nanungkulan sa bansa ay may takot sa Diyos. Dahil sabi sa Kawikaan, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Pag may takot tayo sa Diyos, ay naging marunong tayo. Marunong tayo sumunod sa kalooban ng Diyos para sa ikabuti ng tao, sa ibabaw ng lupa at sa ikabuti ng tao pag siya'y namatay. Ang pagkatakot kay Yahweh ay panimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mangmangmangang aral at saway. Kaya dapat ang mga tao ay may takot sa Diyos. Ito ang dapat manungkulan sa bansa, ang may takot sa Diyos. Nakita na natin, ngunit sa kabila ng lahat na ito, hindi man lang natin naisip na ito'y parte ng labanang espiritual ang nagaganap. Isang labanang espiritual ang nagaganap. Dahil sinabi naman dito sa Marcos chapter 16, verse 19, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Bigay sa atin ang susi ng kaharian ng langit upang mabuksan ang pintuan ng langit sa pamagitan ng mabubuting gawa. Iyan ang binigay sa atin, ang susi ng kaharian ng langit upang mabuksan ang langit sa pamagitan ng mabubuting gawa. Ngunit ang nangyayari, tayo ay hindi lingkod ng Diyos. Kaya ang pintuan ng impyerno ang ating binubuksan ngayon sa pamagitan ng masamang gawain. Kaya dapat maging lingkod tayo ng Diyos upang maging may takot tayo sa Diyos, upang dahil ibinigay sa atin ang susi ng kaharian ng langit upang mabuksan ang pintuan, upang mabuksan ang pintuan ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng mabubuting gawa. Sabi dito, ibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipinahintulot sa langit. Napakaliwanag. Kaya kung tayo ay ginawa natin ang mabuti para sa tao, sa bayan, binuksan natin ang susi ng pagpapala galing sa Diyos. Binuksan natin ang pintuan ng langit. Ngunit kung tayo naman ay gumagawa ng hindi mabuti, binuksan natin ang pintuan ng impyerno sa pamagitan ng masasamang gawa. Kaya nakita natin ang mga lingkod ng reliyon at lingkod ng Diyos. Makikita rin natin ang lingkod sa bayan. Sila ba'y naglilingkod sa Diyos o kay Satanas? Kaya nakikita natin. Kaya ang sabi dito sa Marcos chapter 10 ay ganito. Ang sabi sa Marcos chapter 10 verse 42, kaya pinalapit ni Jesus at sinabi, alam ninyo ang mga itinuturing na pinuno ng mga makasalanan ang siyang Panginoon. Ang mga dinadakila ang siyang sinusunod. Sabi sa verse 43, ngunit hindi ganyan. Dapat umiiral sa inyo sa halip ang sinuman sa inyo ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at ang sinuman maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Kaya tayo ba
naging alipin ng lahat o kaya inaalipin natin sila. Dahil ang sabi dito napakaliwanag, ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man ang ibig maging dakila, dapat maging lingkod. At ang sino man maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sabi sa verse 45, sapagkat ang anak ng Diyos ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ibinigay niya ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kaya tayo ba lingkod ng Diyos o lingkod ng reliyon lamang? Binigay ba natin ang ating buhay para ikatubos ng kaluluwa ng mga tao sa pamagitan ng ating mga aral? Tayo ba mga lingkod ng bayan? Naglilingkod ba tayo upang matubos ang bayan sa kahirapan? O kaya inilulubog natin sa kahirapan ng bayan? Dito natin makilala ang mga lingkod ng Diyos at lingkod ni Satanas. Nais ng Diyos ang nanungkulan ay may malinis na puso at malinis na hangarin upang magawa niya para sa ikabuti ng mga tao at manatili ang kalinisan ng pag-iisip ng tao sa mundo. Malinis ang gawain ng tao, sa gayon manatili sa Kanya ang Diyos. Maliwanag, ito ang nais ng Diyos. Ang manungkulan ay may malinis na puso at malinis na hangarin upang magawa niya para sa kabutihan ng tao, ikabuti ng bayan, ikabuti ng kanyang kaluluwa, at manatili ang kalinisan ng pag-iisip ng tao, malinis na gawain ng tao, sa gayon manatili sa kanyang Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang 1 ay ganito. Unang 1 chapter 3 verse 1 to 3. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos, at yan ay totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasalanan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngayon alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya ang sino man may pag-asa sa Kanya ay magpakalinis tulad ni Kristo. Siya ay malinis. Kaya dapat maging malinis tayo ang ating puso, isipan, upang makapaglingkod tayo sa Diyos. Dapat maging malinis ang ating puso, isipan, upang makapaglingkod tayo ng mabuti sa ating bayan. Dahil ang sabi naman dito sa unang 1 chapter 2 verse 6, ang nagsasabing nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo Jesus. Kung lahat na lingkod ng Diyos o lingkod ng reliyon ay namumuhay siya
tulad ni Kristo Jesus, tiyak ang mga lahat ng tao ay maliligtas. Kung ang lahat na tao naglilingkod sa bayan ay namumuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo Jesus, magandang takbo ng buong sanlibutan, maghari ang kapayapaan, maghari ang liwanag ni Kristo Jesus. Ngunit ito, ang mga tao ay pinagarian ng dyablo. Pinagarian ng dyablo ang mga tao ngayon. Kaya ang sabi dito, sa unang Pedro, chapter 1, verse 15, yaman ang Diyos umirang sa inyo ay banal. Dapat kayo'y magpakabanal, ano man ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. Kung kayo'y lingkod ng Diyos, o lingkod ng reliyon, o lingkod ng bayan, sabi dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 15, yaman ang Diyos ay umirang sa inyo ay banal. Dapat kayo magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. Tayo ba ay isang banal? Kabanalan ba ang ginagawa natin o kasamaan? Dahil sabi dito sa Episo, chapter 1, verse 15, kayo ay naging bayan ng Diyos, nang kayo'y manatili sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagtutulong ng kaligtasan. Kaya ay pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos bilang tatat ng paghirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang makamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang Kanyang kadakilan. Dapat ang mga tao ay ating ihalal, ay may malinis na puso, malinis na hangarin. Ito ang nais ng Diyos. Ngunit tayo ay napailalim sa prinsipi ng kasamaan na si Satanas. Dahil sabi dito sa Episo, chapter 2, verse 1, noong una mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Tayo mga patay sa harapan ng Diyos dahil sa ating pagsuway at paggawa ng kasalanan. Lagi tayo ginagamit ng dyablo. Hindi ang Diyos gumagamit sa atin, kundi ang dyablo. Dahil sabi sa Episo chapter 2, verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang Espiritu ng naghari sa mga taong suwael at manman. Ito ang Espiritu ng kasamaan na si Satanas. Wala siyang mabuting ginagawa lagi sa Diyos. Wala siyang mabuting iniisip sa Diyos, kundi lampastanin ang salita ng Diyos. Dahil tayo ay napailalim sa prinsipi ng kasamaan na si Satanas. Ang Espiritu naghari sa mga taong suwael. Sabi sa verse 3, dahil tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga tao kinapupunta ng Diyos. Tanong mo sa sarili niyo kung kabilang kayo sa mga tao kinapupunta ng Diyos. Kung kabilang kayo, ligtas ba kayo? Nag-aabang ang impyerno sa iyo pag ikaw ay namatay. Nag-aabang ang impyerno sa iyo kapag ikaw ay namatay. Panahon na
baguhin mo ang iyong pag-iisip. Baguhin mo ang iyong pag-iisip at pananaw, dahil kung hindi, mapapahamak ka nga. Kaya sabi sa una, sa Santiago chapter 1, verse 21, kaya talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal at kung pagkukumpal, tanggapin ang salita ng Diyos nakatanim sa inyong puso, ito makapagliligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos ang makapagligtas sa inyo, hindi ang kamangmangan mo. Napakaliwanag. Hindi natin alam, akala natin naglilingkod tayo sa Diyos, hindi pala. Kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Dahil ang sabi sa Roma ay ganito, Roma chapter 3, verse 10, walang matubig, wala kahit isa, wala nagaunawa, wala umahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sabi sa verse 23, sapagkat ang lahat nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ikaw ba karapat-dapat ka sa paningin ng Diyos? O kaya ikaw ay karapat-dapat sa paningin ni Satanas? Natutuwa ba sa iyo ang Diyos? O si Satanas ay natutuwa sa iyo? Dalawa lang yan sa pamagitan ng ating mga ginagawa. Sino ang nalulugod sa atin mga gawa? Ang Diyos ba? O si Satanas? Malalaman mo kung ikaw ay isang kampo ng Diyos o kampo ni Satanas. Makilala mo na iyong sarili sa pamagitan ng iyong mga gawa. Huwag mong sabihin naglilingkod ka sa Diyos. Huwag mong sabihin naglilingkod ka sa bayan. Ito nangyayari. Ang ating ipinatayo at binubuto ang mga tao ng kadiliman, dahil sabi sa Episo, sinusunod ninyo noon ang masamang tatunan sa libutang ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan ni Satanas. Kaya sa ating kapanahunan, marami ngayon napailalim sa prinsipi ng kasamaan na si Satanas. Kaya ang ating ipinatayo at pinuputo mga tao ng kadiliman at hindi mga tao na may prinsipyo, bit-bit ang katarungan. Ito ang nangyayari sa bawat bansa. Hindi na niya bit-bit ang prinsipyo ng katarungan ng Diyos, kundi ginawa niya na ang sariling kakayahan upang lapastangin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Nakita natin, hindi tayo dapat magtaka dahil sa ating kapanahunan ang pagbabalik ni Kristo Jesus at ganoon din ang pagdating ni Antikristo. Kaya hindi tayo magtaka bakit ganoon ang nangyayari. Dahil sa ating kapanahunan ang pagbabalik ni Kristo. Sa pagbalik ni Kristo, kukunin niya ang lahat na sumusunod sa Diyos at may takot sa Diyos. Kasama ng Espiritu Santo, akyat sa langit. At darating na ang inyong Panginoon na si Satanas. Kaya sa ating kapanahunan ang pagbabalik ni Kristo at ganon din ang pagdating ni Antikristo. Di ba ninyo napansin, marami na ngayon mga Antikristo.
Kung nag-aaral ka sa banal na aklat, makita mo ang mga antikristo ngayon. Sabi sa unang 1, chapter 2, verse 18, mga anak, malapit ang wakas, malapit ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating na ang antikristo. Ngayon na nga, marami nang lumitaw na antikristo. Kaya alam na natin malapit na ang wakas. Malapit na ang wakas dahil darating na si Antikristo. Tingnan mo mga tao na mga Antikristo. Ayaw niya makinig sa salita ni Kristo. Iyan ang mga Antikristo. Makita natin mga Antikristo ayaw makinig sa salita ni Kristo. Ang mga Antikristo ayaw sumunod sa sinasabi ni Kristo. Yan ang mga Antikristo tayo. Ang mga tao ngayon may mga tatak na ni Antikristo. Doon mo makita yan. Lagi siya gumagawa ng kasalanan. Sumusuway sa Diyos at ayaw makinig sa sinasabi ng Diyos. Sinasabi ni Kristo Isos. Yan ang mga Antikristo. Marami din reliyon na ganun. Mga pulang guro, mga Antikristo. Salita ng Diyos, sinasabi niya, itwist pa. Ayaw ng salita ng Diyos. Gusto niya sariling niyang pag-iisip, sariling guni-guni, sariling kuro-kuro, sariling opinyon. At sabihin para siya sa Diyos. Kung nag-aaral tayo, mahayag sa ating paningin, pag-iisip ang mga Antikristo at mga bulang guro. Yan ang mga Antikristo. Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw niya gamitin ang salita ng Diyos. Hindi niya alam ito isang tapa. Ito'y kung magkaroon ng labanan espiritual, ito isang tapa. Ang salita ng Diyos, ito ang magamit natin sa pakikipaglaban sa masamang espiritu. Ito ang source of spirit. Maraming nagsasalita tungkol sa espiritu ng Diyos. Nasa kanya ang espiritu ng Diyos. Ngunit hindi niya alam at hindi siya marunong gumamit ng tabak ng espiritu ng Diyos. Source of spirit. Dahil ang sabi sa Episo, chapter 5, verse 7, sabi dito, ito ay tabak. Sabi dito, sa Episo, chapter 6, verse 17, isuotin niyo ang helmet ng kaligtasan. Isuotin niyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatuwid. Ang salita ng Diyos. Napakaliwanag, bakit hindi natin naunawaan? Nagsabi-sabi tayo na tayo ay kinakasiyan ng Espiritu Santo. Ngunit hindi natin alam gamitin ang tabak ng Espiritu Santo. Source of Spirit. Hindi natin alam, itinakwilpan natin ang salita ng Diyos. Ito, nais ng Diyos gamitin natin ang kanyang salita, magipag-away. Dahil sabi dito, isuot mo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos, ang tabak, itong source of spirit. Bakit inakwil ninyo ang salita ng Diyos? Parang hindi nyo kailangan dahil mayroon na kayong Espiritu ng Diyos. Dinaya lang kayo ng inyong pag-iisip. Dinaya kayo ng Diablo dahil mayroon kayong Espiritu ng kalikuan. Mayroon kayong Espiritu ng kalikuan.
Dahil sabi sa Hosias, chapter 5, verse 4, dahil sa kanilang ginawa, hindi sila makapanumbalik sa Diyos sapagkat nasa kanilang espiritu ng kalikuan. Kapag nasa atin ang espiritu ng kalikuan, wala tayong gana sa salita ng Diyos. Wala tayong gana. Dahil iniisip natin, nirebilan tayo ng espiritu ng Diyos. Sa palagay niyo, espiritu ng Diyos yan ang nagrebel sa inyo. Baka nirebelan yan ang pag-iisip ninyo. Baka inirebelan yan ng Diablo sa isip mo upang hindi mo gamitin ang sword and spirit, ang tapat ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Yan ang tabak ng Espiritu Santo. Kaya marami ngayon, iba't ibang reliyon, mga antikristo, itinakwila nila ang salita ng Diyos at palabasin na sila'y may Espiritu ng Diyos. Kung kayo may Espiritu ng Diyos, gamitin mo ang tapat ng Espiritu Santo, ang sword and spirit. Bakit hindi natin alam ito? Tayo ba talaga may Espiritu ng Diyos? Makinig kayo mga lingkod ng Diyos, mga pastor, mga pare, mga ministro. Itong tabak na dapat natin gagamitin. Sabi sa Efeso, chapter 6, verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. At kunin ninyo ang tabak ng kalan ng Espiritu Santo, sword and spirit, sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ito ang sword and spirit, ang salita ng Diyos. Dahil sabi dito sa Hebreo, chapter 4, verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang taba, na makakabila ang talim, at ito'y tumatagos maging sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu, at kasukasuan at ng utak ng buto ng tao sa mga iniisip at binabalak ng tao, walang makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at ilantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo susulit. Kaya hindi tayo makapagtago. Habang dinadaya mo yung sarili, dinadaya mo rin ang nakikinig. Nagkasala ka sa Diyos, hindi mo alam. Hindi mo alam, hindi mo pinalagyan ang salita ng Diyos. Kaya marami ngayon, mga antikristo. Iba, one-fourth na antikristo. Iba, one-half na antikristo. Ang iba, one-third na antikristo. Ang iba, antikristo talaga. Ayaw na makinig sa salita ng Diyos. Daw tayo lamang sa Kanya ang salita ng Diyos. Dahil siya antikristo, ito yung salita ng Diyos, ay mapait sa Kanyang lalamunan. Yan ang antikristo. Tanda ng antikristo. Yan tanda ng mga tao mapapahamak sa impyerno. Mga kandidato ng impyerno. Mga nanatakwil sa salita ng Diyos. Dahil sabi dito sa 1, sabi naman sa 1, chapter 12, ay ganito. 1 chapter 12 verse 48, may atong sa sino mamagtakwil sa akin at magpayag. At hindi magpayag. May atong sa sino mamagtakwil sa akin at hindi magpayag at tumanggap ng aking salita. Ang salitang ipinayag ko ang ato sa Kanya sa huling araw. Napakaliwanag. Alam ba ninyo ito? Mga pastor, mga ministro, mga pare, alam ba ninyo ito?
kung sino man magtakwil sa salita ng Diyos. Ang sino man magtakwil sa salita ng Diyos, pag-asumpain siya. Bakit tinakwil mo ang salita ng Diyos? Bakit ayaw mo ipayag? Ayaw mong sundin? Ayaw mo makinig? Dahil sabi sa Deuteronomy, chapter 28, verse 15, kung hindi ninyo didinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpangit. Mangyayari sa atin ang mga sumpangit ko, mga tao na nalalastanan sa salita ng Diyos, mga tao na nilalait ang salita ng Diyos, ang mga tao walang respeto sa Diyos. Makita natin ang sumpa. Dahil sabi sa Deuteronomy chapter 28, verse 15, kung hindi ninyo diringgin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Hindi ito alam ng mamangmang. Malalaman lang na ito ng mga tao na may takot sa Diyos. Malalaman lang ito ng mga tao na may takot sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay panimula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Ang paggalang at pagrespeto sa Diyos ay simula ng karunungan. Ngunit walang alaga sa mangmangmang ang aral at saway. Saan ba tayo? Sa matalino ba tayo? O isa tayo mangmang? Makita mo na ang sarili, hayag ng salita ng Diyos. Kaya nga, sa ating kapanuhunan, dumating na ang Antikristo. Dahil sinabi na dito, 2025 years nakaraan. Sabi dito, sa unang 1, chapter 1, verse 18, mga anak, malapit ng wakas sa ating kapanuhunan ng pagbalik ni Kristo, malapit ng wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating na Antikristo. Ngayon nga, marami nang nilumitaw na Antikristo. Kaya alam na natin malapit na ang wakas. Tingnan mo ang mga tao sa kapaligiran. Halos makita mo mga Antikristo. Ayaw makinig sa sinasabi ni Kristo. Ayaw makinig sa sinasabi ng banal na aklat. Marami nga mga Antikristo nagtuturo na tungkol sa reliyon at mga doktrina ng kanilang reliyon. Yan ay mga Antikristo. Yan ang mga bulang guro. Nakita natin ang buong sanlibutan. Dito natin makikita kung sino ang nag-ari sa buong sanlibutan. Ang liwanag ba o ang kadiliman? Dito natin makita sa bawat ginagawa ng mga lingkod ng bayan, sa bawat ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Makita mo na kung anong naghari, liwanag o kadiliman. Ito ay isang labanang espiritual na hindi ninyo nalalaman. Dahil ang sabi dito ng mga ngaral, ay ganito ang sinasabi ng mga ngaral. Mga ngaral chapter 9, verse 5 to 6, isa pang kamalian sa daigdig. Napansin ko sa panig naman ng mga pinuno, ang mga mangmang ang inalagay sa mataas na tungkulin, ngunit ang dakila ay sa mababang uri na gawain. Iyan nakita ng Diyos sa daigdig. Isa pang kamalian sa daigdig. Napansin ko sa panig naman ng mga pinuno, ang mga mangmang inilagay sa mataas na tungkulin,
ngunit ang dakila ay sa mababang uri na gawain, kaya nagkalitsi-litsi ang bansa. Dahil ang mga mangmang ang namumuno, sabi dito sa banal na aklat, isa pang kamalian sa daigdig. Napansin ko, sa panig naman ng mga pinuno ang mga mangmangay nilagay sa mataas na tungkulin, ngunit ang dakila ay sa mababang uri na gawain. Totoo yan. Sa labanang ito ng eleksyon, wala kang pira. Kahit mabuting tao ka, matalino, at kapaki-pakinabang, hindi ka manalo. Pira ang naghahari dito, hindi ang Espiritu ng Diyos. Dahil sabi sa Episo chapter 2 ay ganito, sinunodin niyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipyo ng kasamaan, ang Espiritu naghahari sa mga taong suwail. Ito Espiritu ng kasamaan, si Satanas ang naghahari. Ang sabi naman dito sa mga ngaral, chapter 4 verse 4, sabi nito, mangmangang isang tao nag-iisip ng kasayahan, ngunit ang matalino ay isang tao naganda sa kanyang kamatayan. Sabi sa verse 5, mas maigi ang saway ng matalino kaysa papuri ng isang mangmang. Ang sabi sa verse 6, ang alakad ng mangmang ay tulad ng putok ng apoy, walang kapuluhan. Sabi sa verse 7, ang matalino ng daya ay para na rin isang mangmang. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Ang matalino ng daya ay para na rin isang mangmang. Ang suol ay sumisira sa tangal ng tao. Kaya maliwanag ang sabi ng Biblia, ito ay isang labanang espiritual na di ninyo alam, ginagamit lamang ng mga tao at nakita natin sa aura ng mga tao kung ang naglilingkod ay sa Diyos o kay Satanas. Ito ay isang labanang espiritual na di ninyo namamalayan. Kahit isang buhay, kahit sa ating buhay, ay mayroong labanang espiritual, naglalaban ng liwanag at kadiliman. At sa ating buhay, naglalaban ang liwanag at kadiliman sa ating buhay. Tingnan natin ang ating sarili. Tingnan mo ang iyong sarili. Namumuhay ba tayo sa liwanag o sa kadiliman? Ano ang pinatayo mo sa iyong buhay? Liwanag ba na nagmula sa Diyos o ang kadiliman na nagmula sa Diablo? Dito natin makilala ang sa Diyos ay sa Diyos at ang sa Diablo ay sa Diablo. Dahil sabi dito sa unang 1 chapter 6, unang 1 chapter 4 verse 6, ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito natin makilala ang Espiritu ng katotohanan na sa Kanya ang Diyos at ang Espiritu ng kamalian na sa Kanyang buhay ay si Satanas. Kaya pinupulgar natin ito upang hindi makatayo ang Diablo sa ating buhay. Binubulgar natin itong sikreto ni Satanas. Hindi natin makita si Satanas, ngunit makikita natin sa ating buhay. Naroon si Satanas sa ating buhay. Inahayag ito ng Diyos
upang makapanumbalik kayo sa Diyos. Maraming mga tao na nalangin ng matagal at hinahanap na marinig ang salita ng Diyos. Marami yan. Nanalangin gusto niya marinig ang salita ng Diyos. Ngunit, hindi niya napansin ang Diyos ay nangungusap sa kanya doon sa banal na aklat sa Biblia. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Ngunit hindi natin pansin. Naghanap tayo ng magsalita ang Diyos, marinig natin ang salita ng Diyos, salita ng Espiritu Santo. Ngunit, hindi natin alam kung saan natin hanapin dito sa banal na aklat ang sabi ng Diyos, ang salita ng Diyos, siya nangungusap sa atin. Ngunit hindi natin pansin. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 14, verse 17, ay ganito. Ito ang Espiritu ng katotohanan. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakilala ng sanlibutan o nakita, ngunit kilala ninyo siya sapagkat sumasa inyo na ang Espiritu, ang kanyang Espiritu nanaan sa inyo. Kaya napakaliwanag, ito ang Espiritu ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Ito ay source of Spirit. Paglaban ka ng spiritual na labanan, ngunit hindi mo binitbit ang salita ng Diyos. Dahil lumasa ka sa iyong guni-guni, hindi mo alam ang iyong panlaban sa makapangyarihan na dyablo ay ang salita ng Diyos na iyong gagamitin. Salita ng Diyos ay source of Spirit. Dahil sabi dito sa Efeso chapter 6 verse 17, isipin niyo ang helmet ng kaligtasan. Saan ka mamaligtas? Sa salita ng Diyos at kay Kristo Jesus. Kaya sabi dito, isipin niyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tapat na kaloob ng Espiritu Santo sa makatuwid ang salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos, sword of Spirit. Ngunit hindi naman natin ginagamit ang salita ng Diyos. Paano natin masabi na tayo nagpaglaban espiritual? Saan ang tabak mo? Paglaban espiritual. Dahil ang tabak sinasabi dito, ang salita ng Diyos. Isuot mo ang helmet ng kaligtasan. At kunin mo ang tabak na kaloob ng Espiritu Santo. Sword of Spirit. Sa makatuwid ang salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos ay tabak na hindi mo alam. Ayaw mong gamitin ng tabak ang salita ng Diyos. Ang akala mo may kapangyarihan ka na. Nadaya ka ng dyablo. Maraming mga mangaral ngayon nadaya ng dyablo. Umaasa siya sa sarili niyang karunungan. Ang lahat na ginagamit ay kanyang sariling kalakasan, karunungan. Ngunit higit sa lahat, kung asa tayo sa karunungan ng Diyos, sa banal na aklat, ito'y tabak upang makapaglaban tayo ng maayos sa makapangyarihan na kaaway na si Satanas. Ito lang ang patay sa mga gawain ng dyablo ang salita ng Diyos. Ito lang makapagwasak, makapagpaguho sa mga kuta ng dyablo ang salita ng Diyos.
Bakit hindi natin ginagamit? Umasa tayo sa sarili natin at palabasin para may kapangyarihan na tayo. Hindi mo alam ang kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos. Pag ginamit mo, kung nasa iyo ang Espiritu Santo, gamitin mong salita ng Diyos ang data. Dalhin ka ng Espiritu Santo sa salita ng Diyos upang may paglaban ka espiritual. Dahil ang sabi dito, ang salita ng Diyos, sabi dito, sa Timoteo, ay ganito ang sinasabi. Sa Timoteo, ikalawang Timoteo chapter 3, ang lahat ng kasulatan, kinasiya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya kung magturo ka ng katotohanan, itong salita ng Diyos, gamitin mo. Dahil sabi dito, ang lahat ng kasulatan, kinasiya ng Diyos at matuturo, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagpapulaan ng mga maling aral. Kaya kapag kayo tinamaan ng salita ng Diyos, nagtampo-tampo kayo at pakasamain ninyo ako. Diyos ang nagsalita sa inyo, hindi ako. Binasa ko lang. Bakit kayo magalit? Dahil kayo mangmang. Sabi dito, ang salita ng Diyos ay mapagpulaan ng mga maling aral. Ang salita ng Diyos sa pagtuwid ng likong gawain. Ang salita ng Diyos sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Ikaw ba lingkod ng Diyos? Handa ka sa mabuting gawain? O tinitwist-twist mo lang para bigyan mo ng pagkakataon si Satanas. Tinitwist mo ang salita ng Diyos at palabasin. May kapangyarihan ka ng Diyos. Niloloko mo lang sarili mo. Malaman ninyo yan pag kayo ay namatay na. Sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin, mapagawa ng masama. Bakit napagawa ng masama? Ginawa natin ang masama ang Diyos. Hindi natin pinahayag ang kanyang salita. Tayo ay nagpaka-Diyos sa harapan ng tao. Nagpaka-Diyos sa harapan ng mga member natin sa reliyon. Kaya sabi ng Diyos sa Mateo, chapter 7, verse 21, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa aking kalooban ng aking amang nasa langit. Ang sabi sa verse 22, pagdating ng huling araw, maraming nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalagan sa iyong pangalan. Sino ba ito? Kayo ba ito? Kayo ba sinasabi dito? Sabi dito, pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalagan sa iyong pangalan. Ang sabi ng Diyos sa verse 23, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin ng paggawa ng masama. Ginawa niyo ng masama ang Diyos. Sa salita ng Diyos, sabi niyo sa tao, dahil ito'y pagkain ng kanilang espiritu. Ang sinasabi ng mga doktrina ng reliyon, mga opinyon ninyo, mga korokoro ninyo, ang katalinuhan ninyo, pinaganda ninyong salita ng Diyos upang maitago at inyong salita ang marinig at palabasin. Kayo ay sa Diyos. Nireveal kayo. Nireveal ng Espiritu Santo sa inyo, hindi. May power of mind kita. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na malaman natin ang mabuti at masama para marunong tayo magpili kung sino piliin natin. Ang Diyos masundin natin
o sarili natin pag-iisip o si Satanas. Iyan ang delikado. Pagdating ng araw, sabihin ng Diyos sa iyo, hindi kita kilala. Lumayo kayo sa akin. Mga mapagawa ng masama, ginawa niyo ng masama ang Diyos. Ayaw niyo pagsalitain ng Diyos. Kaya nakita natin, maraming mga tao dito, ganun mangyayari. Naghahanap tayo ng tinig ng Diyos, salita ng Diyos. Ngunit hindi natin napansin ang Diyos na nawagan sa atin dito sa banal na aklat, hindi natin pansin ang kanyang panawagan, ang kanyang mga kaway, hindi natin pansin. Hindi natin pansin dahil ang sabi dito, hindi nyo kasi nabasa ito, hindi kayo pala basa. Dahil sabi nyo, parang grade 1 lang ang nagbabasa, hindi. Dito ka kumukuha ng karunungan sa sinasabi ng Diyos upang masunod mo ang Diyos. Dahil ang sabi dito, sa Kawikaan, chapter 1, verse 20, ang karunungan ay umalingaw sa mataong lansangan, tinig niya ng ibabaw sa lugar ng pamilyan. Ito'y lumalampas sa mataas na muog. Ang ugong na ay narinig sa pintuan nitong lungsod. Kita mo may mga pastor magsabi, ay ang nangangaral sa labas, wala yan. Wala yan. Bakit? Dahil sila'y mga anak ng Pariseo. Dahil si Kristo nangaral noon sa labas. Ang mga propita, mga apostol, ang nasa simbahan ay mga Pariseo. Sila ngayon ang mga Pariseo sa mga huling araw. Nagpapalayas pa ng demonyo. Gumawa ng kababalagan, sabi ng Diyos, hindi kita kilala dahil ilisyonado ka. Gusto mo magmataas, kaya gusto mo yan ng mga kapangyarihan ng nais mo. Ang yan ang pangyarihan ay para mahayag lamang ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ang kaligtasan doon sa salita ng Diyos, yun ang tabak ng kaligtasan. Kapag hawak mo ang salita ng Diyos, takot sa iyo ang demonyo. Kaya dahil sabi dito sa Kawikaan chapter 1 verse 22, ang taong mangmang ay wala gustong kaalaman hanggang kailan ka tatagal sa mong kalagayan, hanggang kailan pa manatili ang iyong kamangmangan. Kailan mo panisipin maghanap ng kaalaman? Sabi sa verse 23, ang payo ko ay pakinggan ninyo, dinggin ninyo ang aking mga saway, sa inyo ang diwa ko, at aking kaalaman, napakaliwanag, dinggin mo ang aking mga saway, sa inyong diwa ko ay aking kaalaman. Patuloy mo, aking sa inyo ay panawagan, ngunit hindi ninyo pansin, pati ang aking mga kaway, hindi ninyo pansin ang kanyang salita. Walang mahala ninyo ang aking mga payo sa banal na aklat. Ayaw ninyong bigyan pansin ang pagunita ko sa inyo. Ang sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 29, sapagkat itong karunungan ay hindi ninyo minahal. Ang salita ng Diyos hindi ninyo minahal. Mas gusto pa ninyo paniwalaan ninyo mga guni-guni na inyong pag-iisip, sapagkat itong karunungan ay hindi ninyo minahal. Kaya huwag tinatakot na may kalakip na paggalang, wala tayong galang sa salita ng Diyos. Hindi natin minahal ang salita ng Diyos. Sabi sa verse 40, inyo pa nang tinanggihan itong aking mga payo. Tinanggihan natin ang payo ng Diyos dahil marunong pa tayo sa Diyos.
Itinapon para ang dumi. Itong paral ako. Gintablog natin ang salita ng Diyos na daw tayo lang. Ginablog natin ang salita ng Diyos na daw tayo lang. Sa ganito natin makilala ang sa Diyos at kay Satanas. Maliwanag dito, nag-explain na sa atin ang banal na aklat. Dito natin makilala ang sa kay sa Diyos, na sa Diyos at kay Satanas. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 8, verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ito ang mula sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakinggan ang salita ng Diyos. Kaya hindi tayo mula sa Diyos, kaya hindi natin pinakinggan ang salita ng Diyos. Ang sa Diyos ay umiibig sa salita ng Diyos at sa buhay. Iyan ang mga tao na sa Diyos. Umiibig sa salita ng Diyos at sa buhay. At ang sa Diablo naman ay kinainisan niya ang salita ng Diyos. Yan ang sa Diablo, kinainisan niya ang salita ng Diyos at minahal niya ang doktrina ng kanyang reliyon at namuhay lamang sa kanilang reliyon. Kaya ang sabi dito sa 1, sabi sa 1, ito yung Diyos mismo nagsasalita sa atin. Hindi tayo lamang. Kundi hindi ito yung sarili nating karunungan, ito yung karunungan ng Diyos. Dahil sabi sa 1, chapter 4, verse 17, ay ganito, ang pag-ibig ay naging ganap kung hindi natin tinatakutan ang araw ng paghukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo, na tulad ni Kristo kahit sa daigdig pang ito. Walang malakit na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot, hindi pa nagaganap ang pag-ibig. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinuman natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sabi sa verse 19, tayo umibig sapagkat ang Diyos ang una umibig sa atin. Ang nagsasabing ibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling kung yung kapatid niya, kung yung kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi makikita? Kayo makareliyon. Ang bersikulo na ito, wasak na kayo. Paano masabi na inibig niyo ang Diyos kapag ibang reliyon na hindi niyo inibig? Kalaban na ninyo, kaaway na ninyo. Nasaan ang pag-ibig ni Kristo Jesus dahil ito ang inuutos niya? Sabi dito, ang nagsasabi na inibig ko ang Diyos at naput naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaon ng kapatid na kanyang nakita, hindi niya kaya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi makikita? Dahil napahama kayo dahil kulang inyong kaalaman, lack of knowledge sa salita ng Diyos. Umaasa lamang kayo sa inyong mga guni-guni. Dahil ang sabi dito, ang utos ng Diyos sa 1 chapter 4 verse 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Yan ang utos ng ni Kristo. Nakita natin. Kaya ang sabi dito sa Korinto, ay ganito sinasabi sa unang Korinto chapter 13,
ay ganito sinasabi sa unang Korinto chapter 13, verse 4 to 7. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi na naghili, nagmamakapure, o nagmamataas, hindi magaspang ang ugali, hindi magasarili, hindi magalipid, o mapagtanong ng galit sa kapwa. Hindi ito iginagawa gawang masama, ngunit iginagalat ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagkatiwala, puno ng pag-aasa, at pagtitiyaga hanggang wakas. Yan ang pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Tulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay sa ikaliligtas natin, hindi sa ikapahamak natin. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto, ito'y sinasabi sa atin ng Diyos upang malaman mo ang iyong kasalanan na ikaw ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Sabi dito sa unang Korinto chapter 1, chapter 13 verse 1, magsalita man ako ng mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umalingaw-ngaw o pumpyan na tumatigintin, ito'y walang kabuluhan. Kung ako man ay may kakayahan magpahayag ng salita ng Diyos at nakaunawa ng lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at malaking panampalataya, ano pa napalipat ko ang mundo? Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamimigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihan itutulot sa aking buhay. Ito'y walang kapuluhan. Ito'y walang kapuluhan. Kaya ito ang utos ng Diyos sa atin sa Mateo. Makinig kayo para madagdagan ang kaalaman ninyo. Dahil marami mga tao na hindi niya nasunod ang Diyos dahil sa kanyang kahangalan. Sabi dito sa Mateo chapter 5 verse 44, ngunit ito naman ang sabi ko, sabi ni Kristo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo ay magiging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Napakaliwanag, ibigin mo ang iyong kaaway dahil kung sinusunod natin ang Diyos, walang away-away sa ibabaw ng lupa, kapayapaan, namumuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang iba't ibang tao, iba't ibang paniwala, iba't ibang unawa, iba't ibang sinusunod. Maraming mga tao halos nagpakamatay, naglilingkod sa kayamanan. Dahil sinabi naman sa Mateo chapter 6, verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sa pagkakaputan niya ang isa at ibigin ang pangalawa. Paglingkuran ng tapat ang isa at amakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Hindi kayo makapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Dahil ang sabi dito sa verse 19, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Ito ay naninirang tanga at kalawang na may makapasok na magnanakaw. Sabi sa verse 20, sa halip
Impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit, doon walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sabi sa verse 21, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kung kayamanan mo sa lupa, naroon ang iyong puso, hindi mo iwan ang bahay mo, baka pasukin ng magnanakaw. Ngunit kung ang kayamanan mo sa langit, naroon ang iyong puso sa langit. Kaya ang kayamanan mo sa lupa ay naroon ka, ang iyong puso sa lupa, wala sa langit. Paano ka maligtas? Paano ka maligtas? Dahil sa pagangat ng kayamanan, marami na sasadlak sa paghirap ng kalooban. Totoo yan. Nakita mo yung mga sabongero, nanalo na 500,000 sa sabungan. Hindi pa alis dahil gusto na karusaon ang kwarta sa bulangan. Kaya nanalo na siya ng 500,000, hindi pa umalis. Gusto niya haputin ang lahat na pira doon. Ayan, natalo pa. Natalo na bawi ang 500,000 at natalo pa siya ng 200,000. Umuwi siya, uyoy ang pako. Dahil hinangad niya ang kayamanan, gusto niya karusaon. Hindi siya nakuntinto, 500,000 ang panalo, hindi siya nakuntinto, gusto na karusaon ng kwarta sa bulangan. Kaya sa katagalan, unti-unti nabawi ang nanalo, pinanalunan niya. At pati ang puhunan niya ay nadali pa, umuwi na huy-huy. Ang pako na namano, naging basa, gagurok-gurok, daw halos hindi makaturok, hindi makakawan. Kaya ang sabi dito sa unang Timothy chapter 6 verse 9, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay naulog sa tukso at na bitag sa masamang hangarin na nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Ito nagtutulak sa kanila sa kapahamakan, napahamak patuloy. Pati pambili nila ng bigas. Sabi sa verse, unang Timothy chapter 6 verse 10, ay ganitong sinasabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghangat ng na makamalang salapi, may mga nalalayo sa panampalataya at nasasadlak sa kahirapan. Kaya sabi dito sa Santiago, sinabi naman sa atin ng Diyos, sinabi niya kay Santiago chapter 1 verse 11, ang damay natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalaga sa kanyang bulaklak. Ganyan tayo, ang buhay ng tao ay tulad ng damo, ay natutuyo, at ang ating kayamanan ay nalalagas ang ating kayamanan. Sabi dito, ang damo ay natutuyo sa matinding sikat ng araw, at nalalagas sa kanyang bulaklak, at umukupa sa kanyang ganda. Gayon din naman ang mayaman ay namamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. Tingnan niyo mga mayaman na una sa atin. Lahat yan namatay sa matinding kaabalahan, sa paghahanap ng kayamanan. Kaya sabi dito, sinabi na sa atin sa Mikas, dahil sa kayamanan, kung ano-ano lamang ang ating ginagawa. Sinabi ng Diyos kay Propeta Mikas, chapter 7, verse 1, kabang-abang ako, ang katulad ko'y isang taong gutom, naghahanap ng mga kahoy, ngunit walang
makita isa man, wala isang lubas o kaya isang lugos na labis kinasasabikan. Ang sabi sa verse 2, napayo na sa lupain ang lahat ng tapat sa Diyos at walang natitirang matuwid. Ang lahat nagabang ng pagpatay, ang bawat naghanda ng bitag laban sa kanyang kapwa, ang lahat naghahanap ng kayamanan sa lupa. Biyasa sila sa paggawa ng kasamaan. Ang mga pinuno at mga hukom ay humingi ng suol. Kasabwat ilan sa paggawa ng masama ang mga kinikilalang tao ng bansa. Kaya nangyayari sa atin ngayon, kasabwat nila ang mga tao na kilala sa bansa. Kaya ang sabi naman dito sa Roma ay ganito, Roma chapter 3 verse 10 ay ganito, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakauna, wala humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumilis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang sabi dito sa verse 16, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang sabi sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya sabi sa Roma chapter 1 verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay pinarangalan bilang Diyos, di pinasalamatan man, sa halip nag-aaka siya sa mga bagay na walang kabuluhan at natimla na kanyang mga hangal na pag-iisip. Siya nang mamarunong, ngunit lumitaw na hangal ng kaligtan niya ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambayan ng mga larawan ng mga tao may kamatayan. Kaya sabi sa verse 25, Pinalitan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Kaya sabi naman dito sa mga ngaral ay ganito sinasabi. Sa mga ngaral ay ganito ang sabi sa atin ng mga ngaral. Mga ngaral chapter 7 ay ganito sinasabi sa mga ngaral chapter 7 verse 4. Sabi dito, mangmang isang tao nag-isip na ng kasiyahan, ngunit ang matalino ay isang tao naghanda ng kanyang kamatayan. Sabi sa verse 6, ang alakad ng mangmang ay tulad ng putok ng apoy, walang kabuluhan. Ang sabi sa verse 7, ang matalino ng daya, ang matalino ng daya ay para na rin mangmang. Ang matalino ng daya ay para na rin mangmang. Ang sol ay sumisira sa dangal ng tao. Kaya maliwanag, kaya sabi sa Uzias chapter 4 verse 6, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Nalipol ang aking bayan dahil sa di nila pagpalaga sa akin, sapagkat tinagpil ako, tinagpili niyo ako, kaya itagpil ko rin naman kayo bilang mga kaparian. At yaman, kinalilitan niyo ang aking kautusan, kalilitan ko rin ang inyong mga anak. Habang dumadami ang mga pare, lalo naman sila nagkakasala sa akin. Kaya gagawin kong kaya ng kanilang kadakilan. Yumayaman sila dahil sa mga kasalanan ng mga tao. Nalulugod pa sila sa kalikuang ng bayan. Sabi sa verse 9, at kayo ang nangyayari kung ano ang pare, gayon din ang bayan.
Kaya paparusahan ko sila kapwa dahil sa masama nilang mga gawa. Kaya sabi naman dito sa Malakias chapter 2, verse 8, subalit lumis kayo ng daang matuwid, kayo mga kaparihan, dahil sa inyong turo, marami ang napupulit sa kasamaan. Kaya ang eleksyon na ito sa bawat bansa ay parte ito ng labanan espiritual, labanan ng liwanag at kadiliman. Hindi ba ninyo alam na tayo araw-araw ay pinapili ng Diyos kung saan tayo papanig? May freedom tayo sa pagpili, sa liwanag ba tayo o sa kadiliman? At itong pagtalian sa atin ng mga balutan ng ating mga buhay, kung sino ang pinili mo, liwanag ba o kadiliman? Nakita natin, sabi ng mga ngaral, chapter 3. Sabi ng mga ngaral, chapter 3, verse 16, tungkol sa tao, naisip lang sila'y sinusubok ng Diyos upang ipakilala ang tao ay tulad lamang ng mga hayop. Ang hangganan ng tao at ang hayop ay isang kamatayan, isa ang kanilang hininga. Ang tao wala ng pagkaiba sa hayop ay pari-pariho walang kabuluhan. Ito'y pari-pariho lamang na walang kabuluhan. Sabi sa verse 20, isang kauwian. Isang kauwian, lahat ay buhat sa labok, at sa labok ay uuwi. Kaya nakita natin, sino ba ang pinili natin? Liwanag ba o kadiliman? Si Satanas ba o ang Diyos ang ating pinili? Hatulan tayo sa pamagitan ng ating mga gawa. Hatulan tayo sa pamagitan ng ating mga gawa. Dahil sabi sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10, sapagat ang bawat isa ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kakulangan din sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang sabi naman dito sa Mateo chapter 24 ay ganito. Mateo chapter 24 verse 21, sapagkat sa panahon niya ng mga tao magdaranas ng malaking kapigatian, hindi pa naranasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na maranasan pa kahit kailan. Ang sabi dito sa verse 34, tandaan ninyo magaganap ang lahat ng ito bago mamamatay ang mga tao na bubuhay ngayon. Mawala ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita ay hindi mapupula. Dahil ang sabi dito sa pahayag ay ganito, pahayag o Revelation chapter 20 verse 11, pagkatapos dito nakita ko ang isang malaking trono, puti at nakaluklok doon na para ng lupa at ang langit sa kanyang harapan, at hindi na nakikitang muli. Sabi sa verse 12, nakikita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at pinuksan ang mga aklat, at pinuksan ang isang pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya na nasusulat sa mga aklat. Sabi sa verse 15, itinapon sa wawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya sabi dito sa pahayag ay ganito, pahayag chapter 1 verse 3, mapalad ang mga basa sa aklat na ito, ang mga nakikinig sa ulang inahayag ito at tumitupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng magaganap. Malapit na magaganap. Kaya ang sabi naman ng mga ngaral ay ganito, mga ngaral,
Mga aral sa 12 ay ganito sinasabi, verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago makupli sa sikat ng araw, bago magdilim ang buwan, at ang mga bituin bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo ang Diyos bago humina ang iyong katawan, bago humina ang iyong mga pisik, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo ang Diyos bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mata. Alalahanin mo ang Diyos bago mawala ng paninig ang iyong tainga. Alalahanin mo ang Diyos siya bago dumating ang panahon na kinatatakutan mo na umakyat sa itaas. Bago dumating ang panahon, hindi ka na makakalakad mag-isa. Bago pumuti ang buhok at malipasan ng gana sa pagkain. Alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik ka sa lupa, bago kang matay ang ating katawan at magbalik sa lupa, at ang ating espiritu ay babalik sa Diyos na may nagbibigay nito. Sinasabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Dahil si Solomon, dumanas siya ng isang hari. Lahat na kaligayahan, dinanas niya. Nagkaroon siya ng 700 na asawa na prinsesa, 300 na alipin na magaganda. Sabi niya, ito'y walang kabuluhan, walang kabuluhan. Marami siyang ginto at kayamanan. Mayroon siyang kapangyarihan bilang isang hari. Sabi ni Solomon, ito'y walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Tayo ba mga pastor, ministro, pare, tayo ba naglilingkod lamang para sa ating sarili at hindi karapat-dapat sa Diyos? Kung naglilingkod tayo sa ating sarili, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Tayo ba mga lingkod sa ating sarili, naglilingkod sa ating sarili at hindi sa bayan? Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Dahil ang sabi naman sa Marcos ay ganito, Marcos chapter 8 ay ganito sinasabi sa Marcos chapter 8 verse 34. Sabi dito sa verse 35, pinalapit ni Isus sa mga pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig nyo man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Nais ba natin iligtas ang ating buhay upang marating ang pangako ni Satanas? Itong pangako ni Satanas sa atin sa Lucas. Ito pangako ni Satanas. Ito ngayon ang inaabot ng mga tao. Ang pangako ni Satanas sa kung sino man sumunod sa kanya. Dahil sabi dito sa Lucas chapter 4 verse 6, ibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan, kadakilan ng mga kariyang ito, wika ng Diablo, ipagkaloob mo ito sa akin at ibigay ko sa kanino man ibig ko. Kaya kung ako'y sambahin ninyo, maging inyo lahat ito. Ito pangako ni Satanas. Ibigay niya ang kadakilaan. Kadakilaan ngayon, hinahanap ng tao. Kariyan, kapangyarihan, tira, yan hinahanap ng tao. Nakita natin, kapag sinamba natin si Satanas, ito yung pangunahin natin kaysa sa Diyos, kaysa sa salita ng Diyos. Ipagkaloob ni Satanas, kung itakwil natin ang Diyos, huwag natin palagaan ang Diyos. Pag sinamba ng tao si Satanas, bigyan siya ng karangalan ni Satanas. Pag sinamba ng tao si Satanas, bigyan niya ng kapangyarihan.
ang tao. Pag sinamba si Satanas, bigyan siya ni Satanas ng pira. Ito ang ating inabot, hindi ang paglilingkod na may malinis na puso at malinis na hangarin. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Marcos. Sabi sa verse 36, sabi sa verse 35, ang nangangad na maligtas ang kanyang buhay, siyang mawawala nito. Ngunit ang nag-alay ng kanyang buhay, sabi dito, ang nangangad na maligtas ang kanyang buhay, ay siyang mawala nito. Ngunit ang nag-alay ng kanyang buhay sa akin at sa mabuting balita ang siyang kakamit nito. Sabi dito, sabi ni Jesus, kung ibig ninuman sa akin ay sumunod, ay limutin niya kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross. Dahil sabi sa verse 36, ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang naibabayad ng tao para maibalik ang kanyang buhay? Kaya ibinalit natin ang Diyos sa kayamanan. Ibinalit natin ang Diyos sa karangalan. Pinalit natin ang Diyos sa pira. Kapangyarihan, pinalit natin ang Diyos. Kaya sinabi ng Diyos kay Marcos ay ganito. Marcos, chapter 10, verse 42. Kaya pinalapit ni Jesus at sinabi, alam ninyo ang tinuturing ng mga pinuno ng mga makasalanan ang siyang Panginoon at ang dinadakilang siyang sinusunod. Sabi sa verse 43, ngunit hindi ganyan ang niiral sa inyo. Salit ang sinaman ang ibig maging dakila, dapat maging lingkod, at ang sinaman ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Tayo ba alipin ng lahat? O inaalipin natin ang tao? Sabi sa verse 45, sapagkat ang anak ng Diyos ay nagparito hindi upang maglingkuran, kundi upang maglingkod. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa ikatutubos na marami. Tayo ba, ibinigay natin ang ating buhay sa ikatutubos ng kaluluwa ng tao? Tayo ba mga lingkod ng Diyos? Ibinigay natin ang ating buhay para ikatubos ng kaluluwa ng tao. Tayo ba mga lingkod ng bayan? Ibinigay ba natin ang ating buhay upang ikatutubos ng mga tao sa kahirapan? Matubos natin ang mga tao sa kahirapan. Kaya sabi sa Episo ay ganito, Episo chapter 6 verse 7, maglingkod kayo na may mabuting kalooban na parang Panginoon. Maglingkod kayo na may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao lamang, sapagkat alam ninyo ang gagantihan ng Panginoon ang bawat mabubuting gawa ninuman. Sabi dito sa verse 9, ang Panginoon maging mabuti. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin. Huwag ninyo silang pagbantaan, sapagkat alam ninyo, kayo pari-parihong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at walang itatanging inuman. Hallelujah! Sana sa magang ito may napulot tayong aral ni Kristo. Huwag tayo maging Panginoon na sino-sino na parang Diyos. Dapat kung tayo maging Panginoon, ay alay natin ang ating buhay sa ikaunlad, ikaahon sa kahirapan. Dapat kung tayo maging lingkod ng Diyos, ialay natin ating buhay sa ikaliligtas ng kaluluwa ng tao. Hallelujah! Puri ng Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Puri ng Diyos na bibigay ng hangin sa ating ilong.
Hallelujah! Sana may napulot kayong aral sa umagang ito. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Diyos, purihin ang dakilang Diyos na may likha. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. Kamusta po? April 3 na naman kita. Hallelujah. Kung ganikang iban, ang April 3 gano'n